ganda mo naman Wow. today. Para kang bulaklak. Bulaklakin. Na talagang bloom na bloom. Bloom na bloom. Ikaw rin. Siyempre, lagi tayong na Mutual Admiration Society. Siyempre, dapat ganyan. Always. Oo. Always lift each compliment. other up. Maski na, Oo. labag na labag sa kalooban mo. Ay, compliment ako. Hindi, joke lang. Hindi, syempre, di ba, you always try to, lift Tama. somebody's spirits, lalo na Oo. pag alam mo feeling down, di ba? So, you say something nice, give a nice compliment, Yes. but it has to be sincere. O, tama. Syempre, Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Tapos pagtalikod mo, ang pangit, di Maghanap ba? ka na lang, itong tip. Kung gusto mo talaga, maghanap ka lang ng something na ma-appreciate mo sa Kaya kanya. nga. Oh, ang Kung ganda di ng suot mo. Yan, oo. Ang ganda ng diba? hikaw mo. Oo, ang ganda ng buhok mo. Oo, Parang diba? di ba? Uy, ang ganda ng lipstick mo. Diba? Oo, basta sincere. Dapat sincere. Ayan. Huwag tayo magplastikan. Oo, bawal na po ha, mag-climate change na. Oo, Oo. tsaka bawal rin tayo magsinungaling. Bawal yan. Bawal rin tayo gumawa ng storya. Bawal. Bawal ang fake news dito sa Bawal atin. ang fake news. Ayan. Sa totoo lang. Yes, di ba? Oo. Dapat truth. Always. Truth prevails, di And ba? truth will set you free. Ang dami. Slambok. Okay, it's a Choosy Tuesday. Nako, May 19 na po ngayon. Di ba? And we choose to be? Ano bang, ikaw muna, ano choose? I still want to choose to be positive despite all the negatives. Ako, I choose to be at peace. I choose peace. You choose I peace. choose World peace? World peace. Inner peace? Yes, all kinds of pieces. Peace be with you, Patrick. Peace be with you. Okay, sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, magandang umaga po. Samahan niyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Sa mga nanonood po sa kanilang iPhone, iPad, cellphone, laptop, or sa Facebook o YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. O ito, Ricky, umpisa na natin ang Choosy Tuesday natin ng Super Panalo News. Super panalo ba talaga? Oo, kasi nakakatuwa ito. Naku, akala ko sa Senado at saka sa Kamara ng Representantes lang nahahanap ito. Ah, talaga? Ano ba yan? Nahahanap rin pala sa Valenzuela City. Bakit? Ano ba yan? Isang critically endangered freshwater crocodile. Buhaya? Is that buhaya in Tagalog? Yes, it's I thought I can only find that in the Senate Well, or kapag- in the in hindi naman siya Congress. masyadong endangered. Kasi alam mo yan, marami yan. Sa Senado, ilan? 24 sila. Sa Congress, 318. Oh, so, hindi pa pala hindi siya masyadong endangered. Sa Metro Manila, hindi Sobrang ang sobrang ang laganap pa sila, di ba? Parang lumalaki, dumadami, nanganganak, ano? Okay, peace sa ating mga Sabi ko, mambabatas. peace be with you. Oh, peace be with you. Anyway, going back to my Super Panalo News, ito nga, may nahanap sila sa Valenzuela. Oh. Isang critically endangered freshwater crocodile o mas kilala bilang tawag nila dito ay bukarot. Ay, bukarot. Bakit Bukarot. Ewan ko. Ano Akala ko kaya ang buraot. ano niya? Ano Hindi, ba yung buraot? Bukarot. Oh. Na na-rescue nga nila sa Valenzuela City. Ayon po sa DNR, mahigit 200 na lang na mature bukarot ang natitira po sa wild. So they're only 200. So less nga than the congressman. Oh, Kasi kaya sa mas Congress endangered. 318. Ito 200, Sana di ba? maging endangered din yung mga buraot. Ay, burakot. Bukarot. Sa Congress. Sa Congress. Sana mawala. Sana mawala. Hindi lang Kaya nga endangered. endangered. Extinct. Naku, baka maano tayo, ma-president's office tayo nito. Baka ma-red tag tayo. Sige na. Kamusta si Bukarot? Gaya nga na sinabi natin, peace be with you sa mga kongresista. Hindi naman sa atin naman. Bato-bato naman sa langit. Oo nga. Tamaan. Huwag magalit. Oo nga. Ayun Okay. lang. So ito nga, sana nga maging extinct. Pero itong bukarot na ito, 200 na lang po ang naiiwan nga. So protected species na yan dito sa ating bansa. Nasagip po yung buwaya na yan, ang bukarot na yan sa Valenzuela, na may haba. Ito gaano kahaba? 7 meters long, 7 talampakan. 7 meters? Oo, that's about 21 Mahaba. feet. Oo, mahaba-haba. Oo. 2 stories. Oo, grabe. Oo, Okay. di ba? 2 stories ba kasi sa- 10 feet ang isang story di ba? oo, O, di oo. 20, di 2 stories. Tama, Di ba? oo, 20 ano. feet. And Wow! ang kanyang weight, Ano? 70 kilos. O, 70 times kilos, mga 2.2. 150 yan. O, di ba? Ang taba niya. O, tingnan mo, o, di ba? So, nasagip nga yan ng DNR at inoobserbahan nila ngayon. Parang, para baka sakali dumami pa yan Wow. or baka may sakit or whatever. Oo. So, they will try to preserve this bukarot na ito. So, paalala po ng DNR, bawal hulihin. Ako, bawal yung gawing pet yan. Ikaw, may magregalo sa'yo, gagawin mo. Ano yung papakain ko sa kanila? Yung mga Maleta.
Wag, sayang yung maleta. Okay, so paalala nga po ng DNR, bawal hulihin yan, saktan, o illegal na alagaan nga ang mga ganitong wildlife species dahil protektado na po sila sa ilalim ng batas. So yan yung mga bukarot na yan. Pero yung mga, sabi nga natin, yung mga ganid, mga buhaya talaga. Yan talaga. Dapat ma-extinct na. Ma-extinct na talaga sila. May pagkakataon, lalo na kahapon yung last day ng BSKE. Diba? Yung pag-file ng voters registration. May nasa kamay pa rin ng kabataan, yung mga boboto. Correct. Kung Sino ang ihahalal natin? ng mga buraot. Bukarot. Sa Kongreso. Buraot. Gawa ka ng sarili mo species. Ay, meron! Buraot? What's a buraot? Ano ang buraot? Yung mga nasa Congress. What is buraot? I-google mo. What word is that? Tagalog? Ilocano? Tagalog. Ano ibig sabihin? Ha? Mahilig manghingi. Diba? Okay. Kabukarot pala. Sorry. Yung mga Nagkamali lang po, hindi Hindi, yung mga nakakabot, nakikipaglabanan ng talasalitaan. Nakikihalbat. Nakihablat. Hindi, halbat. Oo, halbat. Yun Giblo. Hindi, halbat is yung nga, mahilig kang humingi. Yung pa-arbor na lang yan. Di ba, napaka-80s yung word na yan, arbor. Or kahit na hindi direkta manghingi, alam mo, naghihintay. Basta nangahalbat nga lang parati yan. Kaya nga, maraming bukarot sa Bukarot, okay. Sige. Ito naman, Patty, bago tayo red tag. Yung red tag at saka ma-presidential office at saka kaya tayo. Wala ng show. Hindi naman. Good morning, Auntie Claire. Auntie Claire, hindi naman tayo kay Auntie Claire nag-ano. As we said, very naman tayo, general. Sabi natin, congressman. 318 of them. Sabi nga, the devil wears Prada, if the shoe fits. If the shoe fits, kick it. Bato lang. Bato-bato. So, kung yung, alam ba, in fairness naman, marami tayong kaibigan sa Congress at Senate, na pa rin naman, nagsisilbi pa rin ang totoo. So, kung hindi kayo natatamaan, hindi kasya sa inyong sapatos. Hindi, tsaka dapat wag masyadong manipis ang balat. Balat sibuyas. Oo, dapat balat. Hindi kayo balat sibuyas. Okay. Balat kalabaw dapat. Huwag naman masyado. Ito ng Patty. Okay. Usapan ngayon sa Germany ang isang AI-powered humanoid. Humanoid. Robot na tumutulong sa mga customers sa isang hardware store. Uy, social naman ang hardware store na yan. May robot. Kaya naman, tingnan mo, nakita mo siya, very fit. Ang pangalan niya? Ano pangalan niya? Scotty. Scotty? I don't know if I'm pronouncing it right. German, no? Shorty. Shorty? At parang Chinese. Shorty. Diba Shorty? Little brother. Little brother. May Austrian accent pa raw ito habang nagtuturo sa mga consumers kung saan makikita ang mga products sa tindahan. Ang swerte naman ng mga dyan. Kapag naglalakad na, nakakapagsalita at kaya pag ihatid mismo ang customer sa tamang aisle. At habang tumatagal, mas lalong gumagaling si Shorty dahil natututo raw ito sa bawat galaw at ruta na ginagawa niya sa loob ng tindahan. At ito pa ayon sa developers nito, mas mura daw si Shorty kaysa sa regular employee. Naku, yan ang mahirap Ay, tama. Dahil nasa halos $2 lang kada oras. Aba, may sweldo pa. Ang equivalent na sweldo nito, pero paglilinaw nila hindi raw para palitan ang tao ng robot, kundi para makatulong lang sa trabaho. Kita naman natin, Patty, no? Talagang pa-level up ang technology. Ang I think AI, this is particularly helpful kapag mabibigat yung dinadala ba? Pero Hindi ko alam kung tingnan mo naman yung lakad-lakad robot na yun, siya. parang hindi naman niya kaya magbuhat ng mabigat. Yun na nga. Parang isang sako ng bigas, wala na, baka malumpo na yan. You can never tell. Tignan mo naman. Baka isang kilo lang ang Man kaya of niyang steel. ikarga. Anyway, so ayan sa Germany. Pero di ba ang dami nang mga ganyan, mga robot, mga waiters, di ba? Tapos ito nga, first time ako nakakita sa hardware store. Naman So, talaga, parang they're replacing yung mga nasa service sector. Sana naman diba? hindi. Sana naman hindi yung complete, kasi kung $2 lang ang kanyang sweldo kada oras, kung tao yan sa Germany, sabihin na natin, baka €10 per hour, di ba? So, ang laki ng tipid. Tapos, ang laki pa ng tax pala nila doon, 57%. 57%. Diba? Okay. Ito naman po, maganda pang panalo news. Ito, literally panalo. Mga 6 na medalyo po ang nauwi po ng Team Philippines sa Karate One Youth League sa Mall of Asia. Congratulations, diba? Philippine team. Karate team. Diba? Saan nyo kaya gagamitin yung panggangarate? Pinangunahan po ito ni Francis Earl Jude Abundo at ni Kathleya Elaine Bustamante. Ay, yung babata pala. Ang babata pa nila. Ito, makinig ka. Ang laban nga nila matapos sila mag-uwi ng tigi-isang gold medal para sa bansa. Ito
isang araw na lang, he was actually 12 years old. One day before his 13th birthday, si Abundo. Wow. So, tinalo niya yung kalaban niya mula sa Brunei sa score na 7-0. 12 years old lang, ang cute-cute, kulot-kulot pa yung Ang buhok cute niya. nga, cute nga. So, samantala, emosyonal naman po si Bustamante matapos makuha naman niya yung gold. Ang kalaban po niya, Australia. Wow. Oh, Wow. di ba? Bukod sa 2 golds, may 2 rin tayong silver at 2 bronze medal. Kaya 6 po na nakuha ng mga medalya ang mga Pinoy karetistas. Yeah! Laban po sa Paano? halos. Yeah! Ayan. Laban sa halos. Oh, ilan to? 800 athletes mula sa 58 countries na naglaban-laban. So, isa na namang solid Pinoy moment yan para sa ating mga Pinoy athletes. Naku, sana nga itong mga batang ito tuloy-tuloy talaga yung kanilang karera sa Tama. esports. Oo. No? Cute-cute 12 years Ang old lang galing. siya. One day Congratulations, before his 13th Philippine birthday. team. Congratulations sa mga Oo, karatista nating nagtagumpay dyan po sa karate, ano na yan? Youth League. Youth League. Yan. Okay, Ricky. Oh, ito naman. Siyempre, proud na naman. Oh. Dahil Pasig will be mentioned. Nako, ito na naman. Why? Sino ba taga-Pasig? Ako! Oh. Proud to be a Pasigenyo. Ito, may good news. Oh, dahil? Kakaiba kayo, ha? Oh. Ultimo sa river niya, may wifi. Aba, O, yung ibang river? bahay, walang wifi. Kayo kahit na, Kahit na sa ilog, may Pasig river. River, oo. Dahil may libre na pong wifi sa Pasig River Ferry. Sa ferry, Official nang inilunsad ng DICT at MMDA ang free public internet access program para sa mga sumasakay sa ferry system. Habang bumabiyahe, pwede na mag-scroll, manood o mag-chat nang hindi inuubos ang mobile data. Oh. At hindi lang yan ha, may nakalaan din ang mahigit 60 million pesos na pondo para sa 2 bagong electric ferries na target mabili bago matapos ang taong 2026. Mas modern, mas connected, and mas eco-friendly na biyahe para sa mga commuters sa Metro Manila. Alam mo, you take the Pasig Ferry, if you want a leisurely travel, di ba, yung hindi ka nagmamadali, di ba, yung kasi ganun, kasi ang bagal talaga ng ferry, hindi naman turbo yan eh. Di ba? Kung turbo yan, di pwedeng mabilis. Pero, depende kung saan ka pupunta. Kunyari, mamamasyal ka lang, Tama. or magbibisita ka sa mga kaibigan, magsha-shopping, kakain, hindi ka naghahabol sa oras. Try to take the ferry. Kasi, sinubukan namin yung ni Joy Me, di ba? Totoo Nag-ferry nga. tayo. Walang amoy. Okay. In fairness, Hindi walang talaga. amoy. Tsaka nung nagpunta kami dyan, at the height of summer ha, usually mabaho yan Maalinsangan pag yan. summer. Oo, Di ba? oo. Kasi yun nga yung nabubulok, di ba? Oo, Na right. hindi natatapon. Oo. Pero in fairness, malinis yung Pasig Ferry. So, hindi mo naamoy yung wala kang tubig? naamoy, wala kang naamoy. Ayun. So, yun na nga, suggestion ko po talaga, itry nyo lang. May libreng wifi na. Tapos kung Tama. hindi kayo nagmamadali, O kung may kadate leisurely, ka. or weekend, di ba? Oo. Hindi ka naghahabol ng eskwela o ng Oo, opisina, tama. Oo. mag-ferry ka. It's an alternative mode of transportation. At saka, halimbawa, dati naging big help and dahil sobrang traffic dati, di Oo, ba? oo, O oo. less traffic yan noon, Oo. di ba? Kaya, If I'm not mistaken, 'di ba, from Makati makakapunta ka sa Escolta eh. Wow. Depende, marami silang Wow. mga may mga maraming terminal kumbaga. Wow. Oo, sasakay ka doon. Tapos Oo. dire-diretso kung saan dumadalo Oo. yung Pasig River, may mga stop sila Ay, ang doon. galing naman. Sumakay kami sa Guadalupe. Doon kami ano ba yung sumakay. pinagagawa niyo ni Joy? Minsan kayo nagpunta? Wala, feature nga namin yan. Akala ko wala, namasyal lang kayo, na-phone mo naman ako. Tapos sinabi nga nila na yun na nga, hanggang Escolta. Tapos pagbaba mo doon sa Escolta, yun yung mga kainan. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Uy, ang ganda niyang idea na yan, Yes, ano? di ba? That's why if you have, kunyari, girls night out, Tama. girls days out, Oo. di ba? Or mamamasyal kayo pamilya pag weekend. Tama, At di mag-Pasig Ferry kayo. Halimbawa, may mga bisita kayo Oh, bayan. bisita, correct, gusto nila makita ganyan. ulit. Basta hindi diba? kayo nagmamadali. Oo. yan Bakit lang ka na ang ba aking- katagal? Isang araw ba yan? Hindi naman. Kasi mabagal. Kasi nga hindi turbo. Tsaka it's not like it will, I don't know about the time schedule Kunya sabihin niya alas 6 ng umaga. O baka makarating ka dun sa kabila 6:40. So you just give yourself some time. Di ba? Unlike yung MRT, alam mo in 15 minutes nandun ka, yung gano'n nagmamadali. Sabi mo nga, wag mamadali. Oo, Pag dapat ano ka sinakyan lang, chill ka lang. Ayan. O, diba? Chill ka ba Cruising. nun? Chill ka Oh, na? chill na chill ako noon. Tapos pinakain pa kami ng MMDA ng Jollibee. Ay, ang sarap naman. Alam mo na lunch mo. Ano ngayon, lunch ko? Hindi ko pa alam. Okay, Ito. Weather Girl, what Okay. is the status of our panahon ngayong Choosy Tuesday? O, di ba? Masaya ka ba na umaambon-ambon? Hindi pa rin. Kasi hindi natin nararamdaman. Hindi, tsaka yung ambon niya na, yun na nga yung ano. Baka lumigmig. Ay, ano? Ba? Ano yung alimuong? Amoy lupa. Ay, gusto ko yung amoy lupa. Ayoko. Hindi sa tao. O, teka.
Ito, ang init na naman, ha? Hindi sa tao. Hindi sa tao. Gusto ko yung amoy na, pag umuulan, gusto ko yung amoy ng grass. Oh, yun. Ng Pero lupa. pag hindi siya yung malakas na ulan, singaw ang dating. Ayoko singaw. Ayoko ng singaw. Para Sige. tayo nakasauna. Oo no? nga. Oo, Okay, go. Ito naman. Oh. Sa kabila nga po ng mga pag-ulan nito mga nakalipas na araw, sinabi naman ng Pag-asa na wala pa rin sila binabantayang LPA or low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Southern Mindanao, partikular na po sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, Davao Oriental at Davao Occidental. At dahil dito, inaasahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar. Samantala, makararanas naman ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms ang Visayas, natitirang bahagi ng Mindanao, gayon din ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto laban sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa mga lugar na makararanas na malalakas na pagulan and thunderstorms. Inaasahang aabot sa 34 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura mamaya alas 3 ng hapon. At humaba na naman po ang araw ngayon by 1 minute dahil ang sunset po natin ay 6:18 na ng gabi. Samantala, ayon sa forecast ng Pag-asa, 5 lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ngayong araw ng 45 degrees Celsius na heat index na nasa ilalim na po ng tinatawag nating danger level. Ito po ang Sangli Point, Cavite City, Coron, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz. Ay ipinaliwanag po ng Pag-asa na sinusukat ang heat index, ang antas ng init o discomfort na nararamdaman ng isang tao dulot ng pinagsasamang epekto ng temperatura at halumigmig. Ayan. Napakahaba lagi ng status ng panahon. Oo nga. Nauubusan ako ng In other words, mainit pa rin. Di ba? Kung sabihin ko sa iyo, sige, i-compress mo nga, ano yung status, mainit pa rin. Yun na, mainit pa rin po. Yan, may panakanakang pagulan period. Ayan, like your weather report, ito na po, pinaalala po natin yung mga ating mga motorista kahapon na magpakarga na ngayon dahil nga, nako, big time po ang pagtaas po ng presyo po ng diesel at gasolina. Effective kanina yan. Depende kung saan kayo nagpapakarga, either 12 midnight or 6 a.m. Ito na po ha, nagtaas po ang diesel sa lagang 2 pesos and 2 pesos 82 centavos po kada litro, habang ang gasolina naman po umakyat po ng 1 peso and 21 centavos kada litro. Ang kerosene lamang po ang bumaba sa lagang 2 pesos and 11 centavos kada litro. Samantala, inanunsyo po kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin na bumaba ang inventaryo po ng langis ng Pilipinas. Pero hindi daw ito alarming. Ayan, mula po sa mahigit na 50 days, bumaba na daw sa mahigit 45 days na lang po ang inventory ng langis sa ating bansa. Mamaya, makakausap po natin si Director Rino Abad. Ayan, siya po ang nangangasiwa dito sa petrolyo. So, tatanungin natin, bakit nagbaba from 50 days, 45 days? Anong ginagawa natin? Maasahan ba natin na aakyat na naman ang presyo ng produktong petrolyo or inaasahan na sana naman bumalik na siya sa pre-Middle East crisis? Kailan kaya, no? Kung kailan akala natin. Kaya ayoko masyado umase. Ayoko ma-disappoint, parang, di ba? Tapos, ang balita ko, isang buwan na lang yung supply natin ng fuel. Yun na nga, 45 days, sinabi, diesel diba? at saka gasolina. Kaya nga sabi natin, mamaya kausapin natin si Director Rino Abad. Tanungin natin kung kailan nila aasahan yung susunod na supply. delivery. Di ba? Para ma-extend na naman yung ating inventory. Okay, in line with ayan na po, mababa na naman po ang ating piso. Humina na naman po ang ating piso kontra dolyar sa lagang nagsara, sa lagang 61 pesos and 75 centavos. Naku, ito na pinakamababa talaga. Humina na naman po ng 3 sentimo po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan ng Biyernes sa lagang 61 pesos and 72 centavos. So ito na pinakasagsad na presyo po ng ating piso kontra dolyar. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Euro, 71 pesos 72 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 87 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 43 centavos. Bata ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po ang ating palitan ng piso kontra dolyar at iba pang currency. Okay, Ricky Girl, ano ang ating mga issues ngayon
ngayong Choosy Tuesday, May 19. Happy birthday to my cousin, Stella Dazabelda. Hello! Oh, naalala bigla. Oh, naalala. Birthday! May 19 eh. Oo. Happy birthday. Naku, Daza yan. Baka magpadala ng pagkain. Wala, nasa Canada siya. Madala na naman maple syrup. Maple syrup. Sige, Oh, okay. ito na nga, iso po natin na unang tatalakay ngayon ay ang pagsasampa po ng 7.3 million pesos sa civil suit for damages ng abogado po ni Abogado Vance ni Vance Carpio, Carpio. ang asawa po ni Vice President Sara Duterte laban sa mga individual na nasa likod umano ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaugnay po nito, nagsampa rin si Carpio ng paglabag umano ng mga mambabatas sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act matapos mailabas ang impormasyon ukol sa bank records na tinalakay sa pagdinig ng Kamara. Kaya naman, kamustahin po natin kung ano na ang nangyari dito. Kasama natin mamaya si Attorney Neil Abayon, ang counsel at spokesperson ni Attorney Vance Carpio. Ayan ang issue number 1. So, hingi tayo ng update kay Attorney Neil, di ba? Ayun na, kasi, di ba, kahapon, nag-convene na ang Senado. Mukhang tuloy-tuloy na talaga yung impeachment trial laban kay VP Sara. So, let's ask Attorney Neil, how is this going to affect rin itong mga kaso na inihay nila laban sa mga ibang tao? In fairness walang action kahapon na naganap sa Oo kasi nga. behave sila kahapon. Tahimik. It's May mga action, may mga nangyari, pero hindi kumbaga action hindi pack. umatikabo. Ayan, walang Hindi siya atikabo, no? action-packed. Oo, hindi siya deserving ng title sa iyong serye. Hindi, yung pinakamaganda lang doon na masasabi natin action na yun na nga, di ba dati si Senator JV at saka si Senator Migs, sabi nila independent na lang sila. Naging 13-9-2, di ba? Yung naging laban. Pero at least ngayon, sabi nila, ay hindi, papanig na kami sa minorya. Yes, So medyo nanindigan na sila kasi marami nga di ba sabi ko, marami nga naman nag-criticize na Oo. ano kayo naging fence-sitter? Dapat sa panahon ngayon, dapat whether you are or against, you have to take a stand. Ayan. Hindi pwede yung safe lang. Oo. So siguro, sabi nga ni Migs, yun na nga, nagmuni-muni daw silang pamilya. Sabi niya Ayan, nagmuni-muni good daw morning sila. to the Zubiris. To the Ayan. Zubiris. Okay, issue number 2 naman po natin. Kahapon po, May 18, ang itinakdang huling araw nga ng pagpaparehistro para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan, BSK election. Nagaganapin sa November 2 na po. So patuloy po na hinihikayat ang lahat, lalo na po ang mga kabataan na, ayun na, last day kahapon ang pagrehistro tapos na. So dapat ang susunod ngayon, hakbang nila, bumoto. Of course. Pagdating ng Nobyembre 2, November 2, dapat magboto na sila. So, kakausapin po natin ang ating walang sawang, ang ating suking COMELEC spokesperson, si Attorney John Rex Laudianco. So, hingi na rin tayo ng update dyan sa BARM election. Kamusta na nga ba? Tuloy na ba talaga? Wala na bang wala na bang mga hadlang? Tapos yun ang update tungkol dito sa BSK election. Narinig ko, grabe. As usual, mga Pilipino, last minute na naman. Kahapon, dinagsa. Dagsa na naman. Ang tagal-tagal nilang inopen yan, parang Diba? more than a month. Tapos Diba? talaga Pilipino mahilig sa last Hindi minute. ko alam kung may kakulangan ba sa information Hindi. campaign. I think na talaga yan. Tayo Talagang last minute. Parang yan, sa Ninas Kugon, Ay. crab mentality. Yan yung mga negative na mga traits ng Yeah, I Pinoy. cannot call it value. Pinoy no? cannot, Uy, oo. napakabilis na panahon na lumabas sa aking memories. Alam mo, sa social media may memories Memories, ka. oo. A year ago na pala, more than a few days, a year ago, ginanap yung midterm elections. Last year. Last year, isang taon na Correct, po ngayon. correct. Oo, Kaya ang oo. tanong ko, happy ba tayo? Oo, nako. Sa ating mga Hinalal. Sa ating hinalal, sa ating desisyon. Kaya sana po yung mga kabataan ngayon na Correct. nag-register, maisip-isip niyo po anong nangyayari sa atin Correct. ngayon, ha? Oo. Samantala, issue number 3, nabanggit nga natin kahapon na inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garina bumaba ang inventaryo ng langis ng Pilipinas. Mula sa mahigit 50 days, bumaba sa mahigit 45 days na lamang ang inventaryo ng langis sa ating bansa. Samantala, ang gobyerno na ang nagkukwenta ng rollback at increase sa petrolyo na dapat sundin ng mga kumpanya ng langis gamit ang EO110 or ang deklarasyon ng National State of Emergency, at least in place na. Yes, oo. Pero patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng langis. Kaya kamustahin po natin ang sitwasyon ng supply ng langis natin ngayon. Para pag-usapan ito, makakasama po natin si Director Rino Abad ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Ayan po ang ating tatlong issues na tatalakayin ngayong umaga. Kaya samahan nyo kami ulit ni Ricky Girl hanggang alas 10 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
8:32 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may eye bear na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye bear na araw-araw. Oras muli, alas 8:32 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news. Mga nagbabagang balita ngayong Tuesday, May 19, 2026 na po. Opisyal nang tumayo ang Senado bilang impeachment court para litisin ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Hindi katulad na nangyari sa pagpapasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon, ang pagtipon po ng impeachment court kahapon ay hindi naipit sa ilang oras ng debate. Agad isinuot ng mga senador ang kanilang judicial robes nang isulong ni Majority Leader Joel Villanueva ang pagpapasa ng articles of impeachment sa korte. Ito na po ang hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge sa harap ni Senator Camille Villar. Pinangungunahan naman ni Senator Cayetano ang panunumpa ng 22 iba pang senador. Wala po si Senator Bato de la Rosa. Inutusan po ng korte si VP Sara na maghain ng kanyang tugon sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Inatasan rin po ni SP Cayetano ang Senate Sergeant-at-Arms na personal ihain kay VP Sara ang written summons kasama ang kopya ng articles of impeachment. Narito po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge. The court having been organized and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Tinig po ni SP President Alan Peter Cayetano. Oras na ihain ni VP Sara ang kanyang depensa, maghahain naman po ang House Prosecution Panel ng tugon sa loob ng 5 araw. Humingi naman po ng paglilinaw si Minority Leader Vicente Soto III kung working days o calendar days ba ang tinutukoy na palugit. Kinumpirma naman po ni SP Alan Peter Cayetano na calendar days ang kanilang tinutukoy. Tinayak naman po ni SP Cayetano na hindi mapaparelisa ng paglilitis ang tungkulin ng Senado na bumuo ng mga batas. Samantala, inaprubahan ng mga senador ang bagong hanay ng mga committee chairmanship. O ito na po, pakinggan nyo yung mga bagong committee chairmanship. Nahalal po si Senator Bongo bilang chairperson ng Hindi pa naman natin kinonfirm yesterday. hindi pa naman natin kinonfirm. Oo. Sabi natin yun ang lumabas Oo, over the yun weekend, lang. di ba? Oo. So buti na lang napunta rin kay Senator Loren Legarda kasi alam natin talagang china-champion rin niya ang edukasyon. Nananatili rin po kaya Senator Loren Legarda ang chairmanship ng Committee on Culture and the Arts. Nakuha naman po ni Senator Jingo Estrada ang Committee on National Defense at kasama po si Senator Loren Legarda bilang Vice Chairperson. Pamumunuan rin po ni Senator Jingo Estrada ang Committee on Games and Amusement. Kasama po si Senator Erwin Tulfo bilang Vice Chairperson. Napunta naman po kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Public Services. Kasama po si Senator Raffy Tulfo bilang Vice Chairperson. Nananatili naman po kay Senator Pia Cayetano ang chairmanship ng Committee on Ways and Means, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking at Committee on Energy. Ang dami niyang Dami chairmanship nga eh. Upat, Diba? upat. Ikaw na talaga maging kapatid ng SP. Yes. Oo nga. Nanatili rin po kay Senator Robin Padilla ang Committee on Public Information and Mass Media at ang Committee on Culture, Communities and Muslim Affairs. So, di ba, ano lang Bagay. naman? Bagay naman Siyempre. sa kanya. Siya lang ang Oo. Muslim nga dyan sa Senado. Nauna na pong naitalaga kay Senator Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nananatili naman pong walang chairperson pa rin ang Blue Ribbon Committee. Wala ba? Nako, wala I-double pa. check nga natin. Wala pa. Waray pa. Kaya yun Ay, ang kasi yun ang pinaka-abang-abang. powerful eh. Correct. Oo. Pinaka-abang-abang. Sino kaya? Sa kabila naman po ng mga ugong-ugong tungkol sa panibagong manumpalitan ng liderato sa Senado, naging tahimik ang sesyon ng Senado kahapon. Kind of disappointing. I know. Nasanay na ako isang linggo ng action pack. Sorry na ako, everyday may adrenaline rush Oo, tayo. kaya nga, no? ngayon ay nanahimik. O sige na nga,
nga, matulog Baka muna napagod din tayo. sila. Napagod na rin. Okay, walang tumayo pa rin magmosyon na palitan si SP Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Tumayo naman po si Senator Juan Miguel Zubiri at Senator JV Ejercito para isa formal na nga ang pagsama nila sa minority bloc. So wala na ngayong independent. So ngayon, parang 13-12. So ano pa rin, meron pa rin pwede Isa. ma-swing. Oo. Hindi, para sa majority. Oo, Pero oo pagdating nga. sa pag-i-impeach Pagboto. kay VP Sara, they need 16. They need 2/3. Oo. So sana naman, well, sinabi naman ng ilang senador natin kahapon that they will vote according to their Dapat. conscience. Oo, So sana oo. naman talaga And public opinion. Yeah, public opinion. Yes. Sana po manaig po talaga ang inyong pagiging mga leader namin. Correct. Na hinihalal. Ayan, samantala Okay. naman sa ibang balita, tiniyak ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte na magbibigay sila ng naaangkop na tugon sa Senado bilang impeachment court. Ito ay matapos iutos ng korte ang paglabas ng writ of summons na nag-aatas kay VP Sara na sumagot sa articles of impeachment sa loob ng 10 calendar days. Ayon sa legal counsel at tagapagsalita ng defense team ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, susunod sila sa prosesong inilatag ng Senate Impeachment Court. Tumanggi na siyang magbigay ng komento ukol sa kanya magiging estratehiya. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, laging sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat panagutin ang lahat ng opisyal na nasasangkot sa maling gawain sa pamahalaan. Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. At nanawagan po si Castro sa mga senator judges na manatiling patas. Narito pong muli si Yusek Claire Castro. Hindi natin mabigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges. Nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Yan po ang tinig ni Yusek Claire Castro. Oras, alas 8:40 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Attorney Neil Abayon, ang counsel and spokesperson po ni Attorney Mans Carpio, ang mabuting asawa ni Vice President Sara Duterte. Hingi tayo ng update sa kanya sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 8:43 na po ng umaga. Empire Coffee, to pang pagising, your barista quality type of coffee without the hassle. Discover the 9 unique blends. May Barako Blend, Bulacan Blend, Sagada Blend, Benguet Blend, French Roast, Butterscotch, Mocha, Macadamia at Hazelnut. A pure coffee made of pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. Ayan, pampagising tayo sa katotohanan. At ang oras, alas 8:43 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Neil Abayon, ang counsel and spokesperson po ni Attorney Mans Carpio. Magandang umaga po, Attorney Neil. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning po, Miss Pat and Ricky, and to everyone watching. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po for having me. Of course, we'd love to have you kasi we want to ask an update, no? Kasi kahapon nag-convene na po ang Senado at mukhang tuloy-tuloy na nga po impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman natin po ay asawa ng inyong kliyente. So ano po itong bagong, hingi lang po kami ng update dito po sa 7.3 million na lawsuit na isinampa po ninyo laban po sa mga ibang kinaukulan. Kasama na po dyan si witness Ramil Madriaga. So, can you give us po an update po kung ano po ang nangyari po dito sa 7.3?
So that's a civil lawsuit po yan, damages. Kasi when we review the documents po, yung impeachment documents, may mga nakita po kaming mga mali doon. Therefore, we are of the position na final nila yung impeachment complaint na yon simply to besmirch the reputation po of Attorney Mans Carpio and Vice President Sara Duterte. Oo. Kasi if we exercise our rights po, hindi po kasi dapat basta-basta lang ba na mag-file. Tapos yung goal naman pala ay manira ng reputation. Okay, so sir, ano po yung mga, pwede po ba nating isa-isahin? Ano po ba yung mga nakita nyong mali doon sa kanilang mga isinama sa hearing po? We will reserve na lang, ma'am, kasi baka makatulong pa dun sa nila sa defenses. So Basta in summary, ma'am, may nakita po kaming mga mali na therefore yun nga po, yung position namin ay harassment yung ginawa nila. So hindi pa po nila alam kung ano exactly ito yung ginawa nilang mali, pero na-file na po sila? Ganun po ba yun? Well, dapat po, they should have been served the summons already. Oo. So they are aware. That there's... Most likely po. Hindi ko po kasi ma-confirm kasi yung other party po yung may duty niyan to receive yung summons. So kung na-receive na po nila yun, they have 30 days from receipt to file their answer or their counterclaim. Civil case po yun, hindi siya criminal case. Pag sinabi pong civil case, ano ang kumbaga penalty, anong liability po nila since you're not disclosing yet no, kung ano yung mga complaints na inihain ninyo laban po sa kanya. Ito ba yung kina party list, ML party list de Lima et al? Iba po yung kila Congresswoman De Lima. Okay. Criminal case po yun, violation of the Anti-Money Laundering Act, bank secrecy, and data privacy. Okay. This one po is violation lang of the civil code natin. So iba pa siya. Iba pa pala siya. Yes. So how many cases are pending po regarding itong kaso po ni Attorney Mans Carpio po? How many? So may civil case currently sa Davao, and then yung criminal case dun sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. So dalawa po, And isang then- and then ano pa? Yes. Dalawa po. Yung isa kasi na-decision na nung RTC, di ba? Yung TRO, yung initial, yung tungkol sa BIR. Pero regardless kung hindi favorable sa amin yung decision, we were still able to achieve naman yung prayer namin kasi hindi po binuksan yung Correct. BIR box Oo. dun sa April 29 hearing. Oh, what happens to that box? Kasi nga hindi binuksan. Who is in possession of that box now? Bumalik ba yun sa BIR? Ang alam ko nasa House of Representatives pa po eh. Oo. Or either they elevated it already to the Senate. Hindi pa kasi rin pinapakita dun sa nung binasa yung articles. Kung ano yung mga attachments lahat. So if ever this box, yung galing po sa BIR, i-elevate po ngayon kasi nag-convene na nga ang Senado, so there's still a possibility na mabuksan po yun? Yes, may possibility pa po yun. Kasi kung part po yun ng evidence ng prosecution, ng documents nila, then Oo. that will be part of their attachments po dun sa articles. Okay. Okay. Attorney Neil, ano naman po yung masasabi niyo po sa mga paratang na politically motivated po ang inyong paghahain po ng kaso? Yung sa both criminal po and civil. Yes, sir. So, yun po kasi yung mahirap minsan kasi minimix and match lagi yung rule of law, yung legal principles with mga political messaging. Yung sa amin lang naman po, yung kay Attorney Mans sa side po niya, tinitingnan lang po namin kung meron bang violate may it be under criminal laws or civil laws natin. Tapos kung may makita po kaming nilalabag sila sa karapatan ni Attorney Mans, then he is willing po to file the appropriate cases. So if an individual po exercises his right to file cases, hindi naman po yan harassment. Kasi at the end of the day, yung gumawa po nung action na yon, which gave a cause of action to Attorney Mans, is the respondents or the defendants. So hindi po yun siya harassment or political messaging. Siguro, attorney, dahil hindi naman po tayo lahat ay abogado, pwede po ba sa kaalaman din po ng ating mga taga-subaybay na medyo confused, ano ba yung civil, ano yung criminal, ano po yung major differences po ng dalawang kasong ito, ng dalawang uri ng kaso, ng criminal and civil? Yung criminal po, yung penalty niyan is kulong, mainly. Isa Okay, kulong. Yes. Kulong. Kung manalo po kami dun sa kaso, may penalty po yan of imprisonment. Okay. And then yung civil, it would depend Pero dito yung Imprisonment, pinaka-relief sought namin is damages. Damages. So it's Yung- more of yes. financial retribution po ba? Ganon? Financial retribution, yes, as to the civil case. Pero may other civil cases din po kasi na hindi damages. Pero in this case that we filed, it's a civil damage lawsuit. Ito yung In the 7 very simple terms. ito yung Yes. 7.3 million, attorney.
Apo, yes. Oo. So That is correct. this one, the civil complaint that you filed sa Davao. So pag dumating po yung araw na pwede nyo na ihain kung sino yung mga complainants, kailangan sa Davao ang mga hearings po nito. Dadalo Yes. pa sa Davao. Pero itong criminal case, yung bank secrecy law, supposedly na violate po nila, dito po yan sa Manila or sa Davao rin po? Excuse me, Quezon City po yung criminal, yung sa AMLA. Okay. Yung sa civil damage po sa Davao, yes. It was already filed po actually. Oo. So if ever nga So magkaroon we're just ng waiting hearing. for the answer po ng other party. Oo. My question is, why two separate courts? Why one is in Quezon City? Why one is in Davao? Bakit hindi pareho, kunyari, Davao or pareho na lang sa Quezon City? Para hindi rin kayo nahirapan, lilipad pa kayo ng Davao para sa mga hearing. Yung sa criminal cases po kasi yung jurisdiction yan, yung court kung saan nangyari yung crime. Okay. So since the illegal disclosure of the AMLAC records, financial records po was done in the House of Representatives, therefore pasok po yun sa Quezon City. Okay. Sa civil lawsuit naman po kasi depende yan sa residence of the plaintiff, yung naghabla po, yung nag-file ng kaso. Oo. So since si Attorney Mans is both a resident of Davao and Manila, pero mainly Davao po eh. So mas prefer niya doon sa Davao. Okay, sir, gets. kung nasasabi niyo po na ito po ay nakaapekto nga sa reputasyon po ni Attorney Mans, ano? Ano Yes. po yung nakikita po natin na talagang retribution, kumbaga, para po magkaroon ng hustisya on the side naman po ni Attorney Mans? Kulang pa po ba yung halimbawa itong 7.3 million or kailangan po may kulong? So currently yan pa lang po yung final namin, yung sa civil aspect pa lang as to that. If we will decide later on to file criminal cases against them, kila Sabalya at Madriaga et al., possible din naman po yun. Kasi pwede naman po i-separate yung civil aspect and criminal aspect of a single cause of action. Yung isa pong action na nag-violate sa karapatan ng tao. You can separate po yung civil and criminal. Currently, inuna lang po namin yung civil aspect. So, naapektuhan yung reputation ni Attorney Mans kasi in the impeachment hearing, di ba, na-disclose doon yung AMLAC records as nabanggit yung name ng clients niya. So, yan. Okay. So ito nga, nabanggit nyo na nga po impeachment. How do you think po itong pag-file nyo po ng kaso na 7.3 million pesos, would there be any effect on the ongoing impeachment trial against VP Sara, sir? Wala naman po kasi different naman yung relief sought nito and yung pinaka-objective ng case. This is simply to protect the reputation of Attorney Mans. Yung sa impeachment po kasi, di ba, yung purpose niyan is to whether or not to convict an impeachable officer. Tapos kung ma-convict, ma-disqualify siya from running for public office. So dito civil aspect lang po to yung sa Civil amin. aspect. Different cases po yan siya. Yes. Okay. Pero so you can say po na wala po hindi tayo naniniwala sa public perception po. Dahil syempre ito nga, may lumabas na po ng mga survey ang Reuters and Pulse Asia na mababa po yung tiwala ngayon sa mga institusyon ng taong bayan. Ano? So ito nga po, given na meron pong mga nakapending na mga kaso, masasabi niyo po na wala talagang epekto ang public perception sa magiging impeachment process po ng ating Vice Presidente? So una po masasabi ko, ma'am, kaya mababa yung ratings ng ating mga institutions. Of course, that's because of their own actions. Hindi naman po yan because we filed this case kaya bumaba yung trust rating or reputation nila, 'di ba? Kasi this is very minimal po very minimal or minor issue itong final namin considering the overall scale po ng actions ng House, ng Senate or ng executive branch. So, Attorney Neil, you have two cases now, no? One civil, one criminal. Are we supposed to expect more? Or do you think this is already the conclusion of the complaints that your client is going to file? So, hindi ko lang masabi exactly ngayon, ma'am, kasi we're, of course, reserving our legal strategy. Basta ang sa amin lang po, tinitingnan lang namin yung actions ng other parties. Tapos kung may makita po kaming na-violate nila yung karapatan ni Attorney Mans, tapos if Attorney Mans is willing to file a case, then we will prepare the necessary paperwork and pleading to file the appropriate cases. So do you think this is going to take a long while? Kasi alam naman natin, pagdating po sa hustisya dito sa Pilipinas, may kabagalan, di ba? How long do you think this is going to stretch? So generally po, pag civil cases, pag wala namang delays, pwede matapos yan. Yung sa trial court level po, mga 1.5 to 2 years. And then from there, kung matalo, mag-appeal sa Court of Appeals.
So we're looking at minimum of 2 years, no? Kasi for sure, hindi naman yung sinampahan ninyo will not take it sitting down. Mag-a-appeal pa yan talaga sa Court of Appeals. Tapos itong criminal case naman po, gaano katagal po? Ilang taon po ang tinitignan po natin? More or less, ganun din po yan. More or Same less lang naman. ganun. Kasi presentation of evidence, witnesses, and then submitted for resolution. Oo. So talaga it will take years, no? Talagang mahaba pa ang tatahakin nitong gano kasa. So, Attorney Neil, we will expect na babalik ka kasi ayaw mo pang magsabi kung may susunod pang ibang kaso laban dito di ba? So if there's a new complaint that you're going to file and you haven't also divulged kung sino yung mga kakasuhan ninyo, so babalik po ulit kayo, Attorney Neil. Maraming salamat po, Attorney Neil. Thank you, sir. Yes, thank you po. Just invite me lang po pag free. Wala Of naman course. po. Sir, dapat live na next time. Oo nga. Are you in Davao? Pwede rin, ma'am. I-schedule po natin. Are you based in Davao, Attorney Neil? Quezon City base lang po. Ayan, nandyan yun lang naman pala. Malapit Sige. lang. Isang tumbling Malapit lang. Naku, pero yun na nga, pag nag-prosper na itong kasong to, kailangan mong lumipad mayat-maya sa Davao para sa hearing. Okay, salamat po, Okay, Attorney thank you po. Neil. Ayan po si Thank you po. Attorney Good morning Neil po. Abanon, ang ating naging panauhin, ang legal counsel ni Attorney Man Scarpio. At ang oras, alas 8:55 na po ng umaga. Uy, yun ko lang ha? ano na? Nakakatuwa. Si Kasin ba yan? Hindi, si President CRV. Oh, ano na? Sabi niya sa akin, yung tanong ng host ng ASPN tungkol sa amoy pag umuulan, ang tawag daw doon ay, I hope I pronounce it correctly, petrichor. Petrichor. Si CRV At alam mo kung sino ang nag-text sa kanya para sino? sabihin at nanonood Sino? sa atin? Walang iba kung hindi si ano ba ang position niya? Si Ka Edwil Zabala. Ang taas nun, di ba? Edwin. Ano siya? INC spokesperson lang naman. Ang nanonood sa atin. Kaya Good morning po, Ka Edwin. Ka Edwin, maraming salamat po sa pagko-correct po sa amin. Petrichor. Kasi ano sinabi mo? Petrichor in English. Ano yung sinabi mo sa Tagalog? Hindi, sinabi ko lang amoy lupa. Amoy lupa. Ako naman ang sinabi ko, alimuong. Hindi ko sinabing alimuong. O basta yun ang English word. O di ba? So siya, Alimang. petrichor. Thank you, Ka Edwin. Ayan, nakakasama ko dati si Ka Edwin. Napakabait. Nakasama ko Pati yung siya pamilya niya. nung birthday ni Ka Eduardo, nung October 31. O, di ba? Di ba napaka-good looking din? Guwapo ni Ka Edwin. Mestizo. Naku, talagang Pan nakasabalgar. Talaga, yan ang mga mukha ng mga dapat mga senado. Yan, senador. Oo, kapitapitagan. Ayun, statesman. Statesman, Diba? dignified. Yun, that's the word, Maganda ang dignified. Tindig ng ang katawan. tindig, Oo. machong-macho, walang bahid. Teka, baka may masabi pa ako, bawiin ni. Alas 8:57 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Inulat po ng Office of the Ombudsman na inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng mga manumalyang flood control project. Kabilang po ang plunder, graft at bribery sa mga inirekomendang kaso. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakapaloob ang rekomendasyon sa resolution ng DOJ National Prosecution Service na nag-ugat sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Naging conclusion, anya ng DOJ panel, na may magkakaugnay na network ng mga public officer na umabuso sa kanilang mga posisyon para manipulahin ang mga project specification, doktorin ang mga budget at ang mga proseso ng public bidding. Noong September 2025, sinabi po ni Senator Jinggoy Estrada sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na kumpiyansa siyang walang ebidensya mag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback sa mga flood control project. Ayon po kay Assistant Ombudsman Clavano, nagresulta ang DOJ preliminary investigation sa pagkalap ng malawak na koleksyon ng mga ebidensya, kabilang na po ang mga legislative record, mga position description form, at mga sinumpaang salaysay mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings na ginawa noong November 2025. Sa magkakahiwalay na pagdinig, sinabi po ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagmaneobra sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva para magkaroon ng alokasyon na, ito, makinig ka, 355 million pesos at
Hindi lang isa. Oh. 600 million pesos po sa First District ng Bulacan, kapalit ng 30% na parte mula sa pondo. Not one, not two. 30%. Oo, 2 projects. 300 million, ang 30% nun is 90 million. Tapos sa 600 million, ang 30% nun is 180 million. Si Ali Tama ba ang Patring. aking Magaling mas? talaga yun. Galing ko pagdating sa pagdating mga sa kaperahan. sa mga komisyon-komisyon. Sa Commissioner Pati. Basta pag komisyon, mabilis tayo dyan. Sinabi po ni Clavano na bukod kay Estrada, tinukoy rin bilang primary respondent sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, ang yumaong po na dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Metro Manila Regional Director Gerard Opulencia, DPWH District Engineer Henry Alcantara, mga dating DPWH Assistant District Engineer na sina Bong Dinglasan at Denril Cesar Cortuna, DPWH District Engineer Manny Bulusan, at isang Arturo Gonzales Jr. at ilan pang hindi pa natutukoy na individual. Inirekomenda naman ng DOJ ang formal na pagbabasura sa mga reklamo laban kay Yusek Catalina Cabral. Kasi nga, yumaong na siya, no? Ganon din kina Bernardo, Opulencia at Alcantara na pawang nasa ilalim na po ng Witness Protection Program ng DOJ. Ayon rin po kay Assistant Ombudsman Clavano, magsasagawa ang Office of the Ombudsman ng sarili nitong independent review ng merito ng mga findings ng DOJ. So ayan na, tingnan natin kung how it's going to prosper, no? Kasi 2 sitting senators, no? Si Senator Jinggoy at saka si Senator Joel Villanueva. Ako, sana hindi natin makalimutan yung flood control project. Yes! Scandal na yan, ano? Correct. Diba? At mag-isang Kasi ang taon dami- na. Ayun na nga. Ang dami kasing mga umusbong na bagong issue. Correct. Sa Senado, diba? Sa Kamara, Congress, itong sa lahat na lang, impeachment. diba? Correct. So sana po ay huwag matabunan ng isyong ito dahil, ayan, at tag-ulan na patpi, yung mga tinatago-tago na mga kalokohan, ilalabas at ilalabas yan sa Yes. pamamagitan ng pagbaha. So sana po ay huwag natin makalimutan ang ating po pinagdaanan noong nakalipas na taon. Sa iba pang balita naman, Patpi, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management or DBM ang dating Undersecretary ng Ahensya at University of the Philippines Assistant Professor na si Kim Robert De Leon sa edad na 32. Si De Leon ang pinakabatang miyembro ng gabinete ng Administrasyon Marcos. And imagine, 32 years BBM old. pa. 32 years old lamang. Pwede ko diba? na maging anak ito. Diba? Kung nanganak ako ng 10 years old. Kala ko ba bawal tayo magsinungaling, Pati? That's why I said, Kung! Okay. Ayan na, papalitan po niya ang kasalukuyang acting secretary ng DBM na si Rolando Toledo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, manunumpa sa tungkulin si De Leon ngayong araw. So abangan po natin yan. Samantala, itatalaga naman si Toledo sa Board of Trustees ng Government Service Insurance System or GSIS. Nanungkulan po si Toledo noong December 2025 matapos magbitiyo si Amena Pangandaman na kabilang sa mga idinadawit na pugating dating kongresista na si Zaldico sa umano'y 100 billion pesos insertion sa 2025 budget. Pinabulaanan ni Pangandaman ng mga aligasyon ni Ko. So congratulations to the new secretary. Secretary De Leon. I wonder if he's single. Ay, hindi ko na ano yan. Ako, baka pag natapos yung termino ni Secretary Hindi. De Leon, magmukha na siyang 42. Grabe. Imagine, 32. DBM, di ba? Oo, 10 years. DBM. Ano, he's only 32 years old. He has 2 years to go. Nako, baka he will age. Nako, Kasi nako. budget yan eh. O sana nga may asawa na siya. So, Kasi baka mahirapan na siya makahanap ng girlfriend pagkatapos. Pero napakatalino yan, Pati. I'm sure. At ano yan, congratulations po mula sa, kasi he's our co-professor Sa UP. NCPAG, National Yes, College of Public Administration. Congratulations. So, congrats po. And please, do a good job. Kami mga taga-UP ay mga isko ng naniniwala. bayan. Correct. Oo, talaga. Dapat talaga kayo yung stewards of the Yes. budget. Di ba? Kasi pera yan talaga na kinolekta mula sa buwis ng mga mamamayan. Pero I have high hopes for him, ha? Kasi bata pa. Bata so, pa. sana yung Idealistic pa. sana. Nandyan pa rin sa Oo. puso niya. Okay, para sa ating world news, tiniyak po ni Taiwanese President Lei Ching-te. Aba, parang restaurant. Lei Ching. Leching. Sa Gilias. Okay, tiniyak po ni Taiwanese President Lai Ching-te na walang gagawin ang Taiwan na maaring mag-udyok ng sigalot sa China. Yehey! Pero nanindigan din si Lai na hindi susuko ng Taiwan ang soberenya nito.
Sinabi ito ni Lai kasunod po ng pulong ni na US President Donald Trump at ng Chinese President na si Xi Jinping kung saan natalakay ang issue ng independence ng Taiwan. Ayon po sa Chinese state media, sinabi po ni President Xi Jinping kay Donald Trump na pinakamahalagang issue sa ugnayan ng Estados Unidos at China ang Taiwan. Ako, syempre. Binigyan din umano ni President Xi Jinping na ang maling paghawak sa naturang issue ay maaaring magresulta sa sigalot. Naku, wag naman sana. Matapos po ang pagbisita niya sa Beijing, nagbabala naman po si Donald Trump sa Taiwan laban sa pagdedeklara ng independensya. At ito, minamandato nito ng batas na magbigay ng suporta para madepensahan nito ang sarili. Nilinaw naman po ni Donald Trump na hindi nagbabago ang pulisiya ng Estados Unidos sa Taiwan, pero iginit din niya na hindi siya naghahanap ng gulo sa Beijing. Nauna na pong sinabi po ni Lai na hindi na kailangan pang magdeklara ng Taiwan ng independence dahil nakikita naman ito ang sarili bilang isang sovereign nation. Ako, please naman, wag na, wala na, tama na. Peace na talaga, peace be with you. At ang oras, alas 9:05 na po ng umaga at ang oras na ito atid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:05 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng COMELEC. Hihingi tayo rin ng update tungkol dito. Last day kahapon ng voters registration para sa Barangay Sangguniang Kabataan election sa November 2. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:08 na po ng umaga. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month, let's celebrate the simple joys of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. At ang oras muli, alas 9:08 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney John Rex Laudianco, ang ating paboritong spokesperson po mula sa COMELEC. Magandang umaga po, Attorney John Rex, and welcome back to ASPN po. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Pat. Magandang umaga po, Ma'am Ricky. Maraming salamat po sa pagbabalik po dito po sa ASPN. Good morning po. Ang nagbabalik. Ang ganda ng ngiti niya. Sarap magkapag-usap sa taong Oo nga. nakma. Okay, Attorney John Rex, first question. Natapos na kahapon yung voters registration and nearly 5.2 million registered for the BSKE. How was it po? Kanina binabanter namin ni Ricky na as usual, very Pinoy, in true Pinoy fashion, last minute na naman. So, kwento po. Ano po nangyari po kahapon, ang huling araw po ng voter registration? Una po sa lahat, Ma'am Pat, yung 5.2 million, yan po yung Sabado po na datos yan, May 16. Okay. So, inaasahan po namin ngayon, baka mag-exceed po tayo ng 5.3 million applications na na-process. Kahapon po, talaga naman pong napakaraming tao, talaga nag-exceed po dun sa capacity namin. Ang sample nga po namin, yung sa Taguig, na ang assessment nila on a daily basis, ang maximum capacity nila is 1,000 to 1,200. Umabot po sa 2,200 ang na-accommodate po nila kahapon. So halos doble po. At ganyan po ang sitwasyon sa buong NCR at sa metro cities po sa Cebu at sa Davao at sa ibang lugar pa rin po na matatao. Pero naisagawa naman po ng maayos, na-accommodate naman po yung karamihan ayon sa aming capacity. Kaya nga po humihingi din po kami ng pangunawa at pangumanhin dun sa mga hindi po talaga na-accommodate talaga naman pong higit-higit sa kapasidad po nung pumila dun sa aming mga opisina. Nako, so may mga hindi po nakaregister. Nabasa ko, wala ng extension. So wala na, they lose the chance to vote this November 2, correct? May estimate ho kayo kung ilan po yun? Opo, last day na po talaga kahapon dahil alam niyo naman po lahat ng paghahanda para sa halalan ay nababatay po yan doon sa eksaktong bilang ng ating mga botante. At para po sa BSKE, kailangan matapos po kami dyan. Kaya nga po June 1, yung ating election registration board hearings. At pagkatapos po niyan, yun na pong sunod-sunod na paghahanda, yung aming mga procurement. Dyan po nababatay lahat. Kaya nga po sa last day, yung pong aming resolution, for the first time, merong last day scenario na nakalagay po doon na pagdating sa umaga pa lang, i-assess na kung ano yung
maximum capacity na kakayanin natin. At talagang hanggang doon na lamang po yung aming ma-accommodate dahil talaga naman pong lampas-lampas sa kapasidad yung aming tinanggap kahapon. Grabe. So hindi niyo po na-anticipate na ganong kadami po yung magpaparehistro Sa last minute? Oo. Is this unprecedented po ba? Na-anticipate naman po dahil kung papansinin niyo po tuwing last day ng election cycle, registration cycle, lagi pong ganyan, ano? Hindi lang po namin sana, kumbaga po, humihingi kami ng pangunawa dahil hindi naman po pwedeng unlimited, hindi naman po pwedeng walang katapusan yung registration. Kaya po talagang mula po noong October 20 at kabahagi po ang programang ito, nananawagan po kami na sana huwag namang magsabay-sabay sa last day dahil 7 months po ito na ginawa po natin mula noong October 20. Oo. So hindi naman po tayo nagkulang sa paalala po sa ating mga voters kasi sabi ko, baka naman nagkulang po tayo sa information campaign or drive. Wala naman po tayong pagkukulang this year. Sana naman po, hindi naman po nagkagano dahil katuwang po namin ang halos lahat po ng ating mga kapatid sa pamamahayag, sa pananawagan, yung ating pong Facebook page, ay everyday meron pong pag-call po dyan. In fact nga po, ito na po yung pinakamataas na registration na output namin. Can you imagine po, 5.2 million. Ang ina-expect lang po sana namin, mga around 2.5 to 3 million. Pero we exceeded that. Tama More po. than 100%. Kung mapapansin nyo po, yung mga dating registration cycle, umaabot ng taon. Ang output lang po noon, 2 million, 2.5 million. Ito ay 7 months, nasa 5.2 million. At baka po, pag natapos po ang bilang ngayon, baka po nasa mahigit 5.3 million po tayo. Attorney John Rex, ikwento mo sa amin yung demographic nitong mga nag-register. Most of them will be first-time voters. Pero pwede rin ba yung mga hindi pa matanda na, no? Pero first-time boboto, pwede pa sila mag-register? Ganun ho ba? Or limited lang ito for first-time voters at may age na kailangan lang sila pasok dun sa age bracket na yun? Hindi po, lahat po ng kwalipikadong botante. Sabi nga po namin, para sa barangay, 18 years old pataas, para po sa SK, 15 years old. And in fact, hindi lang po yung mga bagong botante. Lahat po ay in-accommodate natin. Yung nagtatransfer, yung nagpapareactivate. In fact, pati po yung correction and update. Meron pa nga po kami mga tinanggap na sabi nila, yung picture nila ay lumang-luma pa. Kung pwedeng mapalitan, pinahintulutan po yan. Yung mga overseas voter na bumabalik na at gusto nang bumoto ng lokal, nakasama rin po sila. Lahat po ng klase ng application ay tinanggap po natin. No wonder, kaya pala Sabay-sabay nagdoble, na. nagsabay-sabay. Kaya pala 5 million mahigit. Okay, So sir, speaking of demographics nga, no, meron na po ba tayong datos ngayon mula po sa naging registration natin kung more of these registrants are for the SK, mga kabataan po ba yung mas nakakarami ngayon sa ating po mga nagdagsaan sa mga registration precincts po? Or talagang halo-halo po na? Or mas marami talaga yung Gen Z na mga registrants? Ma'am Ricky, Ma'am Pat, kung titignan po natin yung datos nung Sabado, kasi wala pa po yung sa kahapon, halos 1.5 million po dyan ay registrants ng ating SK, meaning po yan po yung 15 years old pataas. Halos 1.5 million din po yung karagdagang botante para din po sa barangay. Ito po yung 18 years old pataas. Ito po yung nababanggit nyo na sari-saring edad po ito, yung ating 1.5 million na karagdagan na yan. Halos 1 million din po yung nagpa-reactivate. Yung nagpa-reactivate po kasi sila yung previously deactivated. Ibig sabihin, hindi po nakaboto ng 2 beses sa gitpa, natanggal sa listahan at ngayon ay bumabalik. So karagdagan din po sila. And the rest po ng butal, yung less than 500,000 po, ay yung iba't ibang klase na po, yung nag-transfer, correction and update. So kung titignan nyo, napakarami pa rin po nung nadagdag sa atin. Halos talagang 4 million po yan. Oo. So, Attorney John Rex, ikaw, what is your fearless forecast? Hindi na ba forecast? Bakit sa tingin mo dumagsa? Is it because of the political climate? Meron ba kayong study or usapan dyan sa loob ng COMELEC na bakit biglang nagkaroon ng interest talaga ang mga tao na magpa-register? The mere fact na magpaparegister ka, ibig sabihin, interesado ka rin bumoto. Di ba? Meron ka talagang intensyon. So, meron ba kayong haka-haka? Bakit po naging ganyan? Ito naman po hindi scientific study, pero malinaw naman po talaga na napakataas ng awareness. Hindi lang po nung ating mga kababayang botante na, lalong-lalo na yung kabataan. In fact, pag tinitignan po natin yung ating social media, pag nag-scan tayo, halos lahat may opinion sa kaganapan sa pamahalaan at sa bansa natin. At yun po yung nakikita naming factor dito. And besides, kung pagbabasehan din po natin yung May elections natin, alam niyo po bang mahigit kalahati po ng boto dun sa 82.20%, yung 15
29 million na boto po natin ay kabataan. Nandun po yan sa bracket ng 18 to 30 years old. So kung makikita nyo po talagang inaangkin ng kabataan ng ating halalan. At yun din po yung nakikita namin dahilan kung bakit napakataas ng registration po natin ngayon. 18 to 30 years old, ito ang kina-qualify nyo ng mga kabataan. Oh, wow. Pwede pa tayo isang taon lang. Ano natin, paligo natin dyan. Sayang, attorney, hindi na kami considered by 2 years si Patri. Ako 1 year lang. Oo. Attorney, ito, ba't ko natatawa, attorney? Natawa si attorney. Attorney, bukod po sa dagsa po, sa volume ng mga nag-register po ito mga nakalipas na araw, especially yesterday, ano pa po yung pinakamalaki naging challenge po ng COMELEC? Kasi usually po, halimbawa, pa nagpaparegister, no, meron nawawalan ng pangalan, o meron nandiyan pangalan pero matagal ng patay, o meron hindi po nila mahanap nga kung nasa ang presinto sila. Ano po yung challenges na kinarap po natin? Una po sa lahat, yung kadalasan po, lalong-lalo na sa ating mga probinsya, yung kawalan ng government-issued ID. Yan po yung mga naging problema o kaya po ang dala-dala nilang ID, either kulang po dun sa address, kulang sa birthday, dapat po kasi kumpleto yan. At ang yung iba naman po, talaga naman pong nag-transfer na walang maipakita na connection dun sa kanilang groups of identification sa bagong tirahan. Pero hindi po yan dapat maging problema. Kasi po, katulad nung sa ating mga walang birthday, pwede naman pong dalhin kasama nun yung ating birth certificate. Doon naman po sa walang government-issued ID, naglabas po kami nung ating format ng affidavit of identification kung saan isang registered voter na kabarangay nila, yung po yung magte-testify, yung po yung mag-o-oath, yun yung manunumpa na lahat ng datos na itinagay ay talagang siya yun. Totoo yun. So hindi po talaga dahilan kung wala kang ID, hindi ka makakarehistro. At para naman po dun sa kababayan natin na nag-transfer, syempre yung ID niya ay maaaring luma pa, luma pa yung address. Tinatanggap po namin nakaragdagang prueba yung kanyang mga bills sa utilities, yung sa electricity, water at iba pa para lang ma-connecta po yung kanyang address dun sa kanilang bagong residence po. Kaya nagkaka-bottleneck din siguro sa proseso kasi ayan, kukunin pa yung kapitbahay mo o mangkanor. At patunayan mo nga ako'y bumibili sa tindahan ni Aling Patring. Diba? Pero Attorney John Rex, itong mga, ang tawag dito, itong mga boboto, come November 2, nakikita mo ba na, syempre, it's not going to be as well attended yung pag-presidential elections, di ba? Pag barangay nga niyan, medyo mahina ang voter turnout Pero ngayon, sa barangay level pa lang, nakikita mo ba na magiging aktibo ang kabataan talaga natin? Nakikita mo ba na medyo magiging blockbuster ito? Or first day, last day, parang pelikula? Kung ang pagbabasehan po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, itong ating registration turnout at yung activities po na na-monitor namin sa social media, baka po malampasan natin yung traditional na 60% voter turnout. Pagkabarangay, ganyan lang po kasi, 60 to 65%. Kaya po sana malampasan po natin ito. In fact, alam niyo po, ang natutuwa po kami in a way, dahil nakikita namin dun sa iba't ibang mga social media pages, pati yung mga barangay officials nila ay nagde-demand na sila ng service. So sabi namin, tumataas yung pagpananawagan ng Pilipino sa accountability sa lahat ng public positions. Kaya po sana, sabi namin, magtuloy-tuloy ang kininyong halalan dahil ito yung pinakamabisang paraan po para mag-demand tayo ng accountability. Pero to be honest, I don't know kung sino, kailan ba magkakaroon ng kampanya pagdating po sa mga barangay captain, yung mga SK candidates, kailan ba nalalaman niya? Kasi if ever, this would be my first time. I've never. No, first time to go to a BSK election. Di ba pwede na akong bumoto, di ba, sa barangay level? Siyempre, sa Guniang Kabataan, hindi na ako kasama. Pero that's my question Kailan ba yung campaign period? Pagdating po sa mga kandidato na lalaban sa barangay council, di ba? Kagawad. Tapos yun na nga, yung mga SK na candidates, council. Kailan ba na malalaman yan? Kasi usually, doon nag-uumpisa yung political dynasty tatay ko, ang barangay captain, ako lalaban ako sa SK. Pag tapos na yung termino na, barangay captain, magiging councilor. Pag sa councilor, vice mayor. Di ba? Doon nag-uumpisa Kaya marami rin po ang tutol dito sa SK election Kasi batang-bata pa lang, hinuhumog mo na maging corrupt, maging whatever. So anyway, Attorney John Rex, how do we know kung sino mga kandidato? Kailan na ang official campaign period po?
Opo, simulan po natin sa election period. Ang election period po sa ating BSKE ay mag-start ng October 3 at tatagal hanggang November 9. At Okay. malalaman po natin yung mga kandidato sa pagpa-file ng kanilang COC dahil magsisimula po yan ng September 28 at tatagal hanggang October 5. And then, yung binabanggit nyo po, campaign period, kailangan ma-distinguish natin ito October 22 hanggang October 31 lamang. May malaking pagkakaiba po ito dito sa ating national at local elections dahil ito po yung manual elections, ginagabayan ng Omnibus Election Code. Once nag-file po sila ng COC, ituturing na po silang kandidato. Bawal na po ang mga ngampanya, maituturing po itong election offense ng premature campaigning dahil pwede lang sila mangampanya anumang uri ng pagpapakilala, anumang uri ng pagkilos na gagawin nila para makaakit ng boto ay dapat gagawin lamang ng October 22 hanggang October 31. So dito po napatunayan natin sa mahigpit nagpapatupad, nagawa po natin yan noong 2023 at kasing higpit po din noong 2023 ang gagawin natin ngayon. Now, doon po sa siguro senaryo lang po, dagdag ko lang doon sa age para walang kalituhan. Okay. Sa November 2 po, yung mga edad 15 hanggang 17, isang balota po ang bibigay sa kanila para sa SK lamang. Pero yung 18 years old hanggang 30 years old, dahil itinuturing po ng SK Reform Act, nakabataan pa rin ito, dalawang balota po ang bibigay sa kanila. Isa para sa barangay, isa para sa SK. 31 years old and above ay barangay lamang. Now, dun sa tanong niyo po sa political dynasty, alam niyo po ba ang SK Reform Act ang kauna-unahang batas sa Pilipinas na merong anti-political dynasty provision? Ang nakasaad po dyan, bagamat medyo limited po ito, hindi po yung siguro yung nakikita natin na talagang sobrang higpit na anti-political dynasty provision. Pero meron po yan. Ito po ang nakasaad dyan. Ang lahat ng tatakbo ng SK chairperson o tatakbo mga konsehal ng kanilang sangguniang kabataan, kapag merong kamag-anak up to the second degree of affinity or consanguinity na halal, nakaupo, incumbent, na barangay, city, municipal, provincial, district at national government position, bawal po sila, disqualified sila. So pagka ganun po, nakaupo, hindi po pwede, madi-disqualify po sila. Kaya po ang nangyayari po, dapat po dyan, walang nakaumpo na incumbent na kamag-anak na ano ba yung second degree? Magulang po yan, nanay at tatay, lolo at lola, pataas po, pababa. Yun naman pong anak, yun naman pong apo, at on the side, yung kanila pong mga kapatid. So pag meron pong nakaupo, whether yan ay sa kanilang barangay, kanilang city, municipality, province, at sa national position, hindi po sila pwedeng tumakbo dito po sa SK natin. Sa SK. Pero, okay, para lang mas klaro, naku, Attorney John Rex, very interesting. Mabuti na lang you call that to our attention na dito nga sa SK, dito nag-umpisa, hindi pwedeng political dynasty. So kung ako, tatakbo ako bilang SK chairman ba yun? Chairman ba yung... SK chair. SK chair. Yung tatay ko, hindi pwede siya yung barangay captain or nanay or lolo or Second lola. degree. So isa sa amin Tama po. kailangan mag-give up para... Ang kailangan mag-give up, opo, tama po kayo. At hindi lang yun. Ang maganda dito nga sa kanilang anti-dynasty ng SK provision is that kahit the national level pa yan, tatay mo congressman, hindi ka rin pwede. Di ba? Tama, attorney, ano? Is that correct? Tama po. Basta po yan, happy ka dito nakakasakop dun sa barangay provision na nila. to. Ako, attorney, naman ang katanungan ko, dahil ito na nga, nakita na natin, last minute po talaga yung mga registrants natin, ano? So, asahan na po natin, more or less, ganito yung magiging pattern on the day of the election itself. At kung na-exceed nga po yung ating targeted na mga botante na nagparehistro, ano po yung contingency efforts po ng COMELEC? Kung anticipate na natin na sa last day po niyan, bukod sa napakarami pong botante, siguro yung last minute din, napakarami rin po. May contingency efforts na po ba tayo in place? Meron po. Kaya nga po talagang kailangang ma-determine ang total number of registered voters dahil dyan din po nakabase yung bilang ng ating i-establish na mga clustered precincts. Yan po yung kailangan ma-determine dahil manual elections po ito. Dati po pag ating national at local elections automated, up to 1,000 voter per precinct po tayo. Pero dahil ito po ay manual elections, dapat po ang maximum namin dito ay 600. And in fact, sa matataong lugar, pinag-aaralan na po rin po namin, baka ibaba pa namin below 600 pa. Dadamihan na lang po yung mga established at clustered precincts. Dadamihan na lang din po yung mga teachers na magiging poll workers. Nang sa gayon, ma-accommodate po lahat ng botante, mas smooth, at hindi sa lahat, hindi po mahihirapan pagbibilang. Dahil tatandaan po natin, mano-mano po babasahin ng balota
mano-mano bibilangin at kailangan makatapos din po sa gabi. Bakit? Dahil alam niyo po ang kagandahan dito sa barangay, dahil barangay lamang po, normally pinoproclaim na po yan sa gabi. At yung pong canvassing ng boto, doon na rin po ginagawa sa paaralan. Hindi na po sila pupunta pa sa sentro. Kaya talagang napaka-importante na ibaba namin to a manageable number yung pong ating registered voters per precinct. So within the day. Within the- yes, barangay eh. Mapoproklima na kung ano na, ikaw ang barangay chairman, kung ikaw ay SK chair, kung ikaw, CAP, Nanalo ka naman ng nako. Naku, attorney, tatanungin ko pa naman sana kung wala pa po ba tayong efforts for AI, technology for the next elections or long-term campaign po natin. Kung halimbawa, gagamit na rin po tayo ng digital technology. Kaso mano-mano pa lang panipala. kasi barangay eh. Kasi barangay. Oo. Wala po ba tayong balak na makisabayan naman sa digital age? Meron naman po, kaya po tuwing BSKE ay naglalagay po tayo ng pilot na automated election sa ilang select na lugar. Alam niyo po kasi tinitignan po namin yung cost-benefit ng pag-automate. Lumalabas po kasi mahal masyado na mag-automation. Ang advantage lang naman po niyan yung bilis at yung transmission. Pagdating naman po, kung binababa naman po namin yung bilang ng botante kada presinto, mabilis naman po. Na-overcome na natin yung challenge pagdating sa speed. Pagdating naman po dun sa pangangailangan ng transmission, hindi po kailangan na mag-transmit pa sa sentro at sa national dahil yun nga pong bilang, yung pong pagbibilang ng boto, doon na rin po sa eskwelahan ginagawa And in fact, yung kanilang proclamation, doon na rin po. So sa ngayon, dahil po sa dalawang bagay, yung pong gastos, pangalawa, hindi po kami binibigyan ng pera kung mag-automate kami sa BSKE, kung bibigyan lang po kami ng budget, bakit po hindi? Mas preferred Pero ang niyo po. sabi nga po namin, yung advantage po kasi ng automation, medyo hindi natin ganun mararamdaman po sa BSKE. Bagamat mas mabilis din talaga kung pagbibilang po dahil sinubukan po namin yan nung 2023 dito po sa Dasmariñas. Nagsubok po kami ng isang lugar at dito po sa Quezon City, talaga naman pong mabilis. Pero kung mapapansin niyo po, yung bilis niya, hindi naman po ganun Cost-efficient. kalaki yung nai-advantage niya dun sa iba na mano-mano nagbilang. Pero Okay. hindi ba, sir, sorry Pata, pero hindi ba ito mas prone po sa dayaan kapag mano-mano? Kasi usually, ayan na po yung criticism dyan, di ba? Ever since, pag mano-mano, mas open sa pandaraya yan. Hindi po ba natin i-consider to, sir? Tama po. Talaga naman po yan. In fact, sa pinakahuling kaso po na dinesisyon ng Supreme Court regarding the automated elections, Aliman Sana versus Commission on Elections, talagang kinilala ng Supreme Court na pag manual ang elections, talagang prone sa error. Maari nga po mangyari dyan, whether yung error na yan ay intentional or unintentional, basta importante may human error. Tama po kayo, talagang prone yan. Kung kami nga po ang papipiliin, kung bibigyan lamang po kami ng sapat na budget. Gusto po namin ma-automated elections na. Bagamat may challenge po ito, Ma'am Ricky, Ma'am Pat, kung titingnan nyo. Sa automated elections po, ang lahat ng pangalan ng kandidato ay nandoon na po sa ating balota. Ilan lang po yung kinoconsider natin na bilang ng iba't ibang klaseng disenyo ng balota. Pag NLE po, mga around 1,600 dahil nakabase po yan sa bilang ng mga syudad at mga bayan, mga munisipyo. Pero pagdating po sa barangay, 42,011 po ang My barangay God. natin. Kaya kung i-automate po natin ito, Naku, magkakaroon isa-isa po tayo unique. ng 42,011 na iba't Oo ibang nga. klase ng Oo barangay. nga. Kaya hindi may siya mga challenges din cost-efficient. po. Yeah. But Tama before po. we let you go, Attorney John Rex, I just want to get also an update sa BARM election kasi mas malapit na yan September, na ho ba? Kasi sa paurong ng paurong, I've lost track already. What is the date na po para sa BARM election? Kamusta na po yun? Tuloy na ho ba or may nakikita pa kayong antala? Tuloy na po. Pinagtibay na po ng Supreme Court yung Republic Act 12317 na nagsasabing sa September 14 ang kauna-unahang BARM parliamentary elections po. Nakatapos na rin po ng filing of COCs dyan. Ngayon po sa mga susunod na araw, baka next week mailabas na po namin yung final list of candidates. Yung disenyo ng balota mailalabas by June po. Ina-expect namin. Mag-iimprenta na po kami ng mahigit 2.3 million na balota po dyan. By the way, automated elections po ang ating BARM elections dahil sinabi sa batas, dapat pareho yan ng ating May elections. Okay, nako sige, babalik ka pa bago mag-BARM election sa September 14 kasi hingi tayo ng update po dyan sa BARM. Kasi marami po sa ating mga kapatid na from Mindanao, ang tagal na nilang inaabangan yan. Ito supposed to be last year pa di ba? Ito supposed to be a mega election year. Wala, sa kasamaang palad, isa lang ang natuloy, yung midterm election. Sa babalik ka, Attorney John Rex, maraming salamat po. Attorney, keep on smiling.
Maraming salamat po. It's an honor po na makasama ulit. Thank you so po, much si po. Attorney morning, John sir. Rex Laudianco, ang ating spokesperson mula po sa COMELEC. At ang oras, alas 9:30 in punto na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Patay naman po ang isang 65 taong gulang na lalaki matapos makipagbarilan sa kanyang kamag-anak na retiradong pulis. Nangyari ang insidente sa Padre Garcia, Batangas. Kinilala ang biktima sa pangalang Ruben. Nasugatan naman ang 55 taong gulang na kabarilan ng nasawi na tinukoy naman sa pangalang Emil. Pamangkin si Emil ng asawa ni Ruben. Lumabas sa investigasyon na may matagal ng alitan ng dalawa base po sa kuha ng CCTV. Nagpunta si Ruben sa compound ni na Emil at bigla na lang itong nagpaputok ng baril. Gumati naman si Emil at kaagad na tinamaan si Ruben. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang dating polis. Hinihintay pa kung may formal na reklamong ihahain laban sa kanya. At sa ating showbiz pasilip ngayong Tuesday, naku, ito malungkot na balita si Kay Abad. Hindi pala Hindi, malungkot. masasaya. No, kasi I didn't know that she had cancer. Ako din, hindi ko alam. Oo, di ba? Ang huling na balita ko kay Kay, yung nadukot yung kaniyang bag nung nasa Amerika sila. Kumain lang daw sila. Pagbalik nila, wala na yung bag. Binasag yung sasakyan niya, kinuha yung bag niya na nandun yung passport. That was the last balita, yung binalita ko kay Kay. Kaya nagulat ako, nagka-breast cancer pala siya, pero ngayon nga, binabalita na niya na cancer-free na siya. At yung asawang kanya, si Paul J. Castillo, may mensahe. So nagbigay daw ng taus-pusong mensahe si Paul J. Castillo para sa kanyang asawa na si Kay Abad Santos. Nitong ibinunyag niya na nalagpasan na niya ang laban kontra breast cancer at ngayon ay cancer-free na siya. Sa isang Instagram post, ipinahayag po ni Paul J. Castillo ang kanyang pagmamahal at paghanga kay Kay bilang isang matatag na babae at ina. Ayon po sa kanya, "We love you so much," kasabay po ng pagpuri sa tapang ng aktres sa pagharap sa isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Nauna na pong ibinahagi ni Kay sa isang emotional birthday vlog na sumilalim siya sa gamutan matapos ma-diagnose ng breast cancer nung 1 taon. Ayon po sa kanyang caption, "From the very first day na nag-start ako mag-film for this vlog, wala akong idea what was ahead of me. I didn't know what treatments I would go through, how hard the journey would be, or if I would even survive it. I didn't pretend I wasn't sick. I just pretended to be well." Sa kabila po ng matinding hamon, sinabi ng dating aktres na matagumpay niyang nalampasan ito. At marami namang netizens at kapwa celebrities ang nagpaabot ng suporta, pagbati at inspirasyon matapos ang revelasyon ni Kay. Pinuri rin siya ng marami dahil sa kanyang katatagan at pagiging positibo sa gitna ng laban sa cancer. 'Di ba? Laban lang. Kaya talagang dapat ang mga kababaihan nagpapa-check up. Kaya I'm sure nagpa-check up yan kaya nasagip, 'di ba? Nakapagpa-treatment kaagad siya. Kasi ang cancer, if you treat it you nip it in the bud. If you let it, if you delay it, the prospects of that spreading mabilis eh. So ang oras, alas 9:33 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. Oras muli, alas 9:34 na po at sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Director Rino Abad mula po sa Department of Energy. Tanungin natin ang estado ng ating supply ng langis. Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Director Rino Abad mula po sa Department of Energy. Magandang umaga po, Direk Rino. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Okay, Direk Rino, Tuesday, alam naman natin, galawan po talaga ng produktong petrolyo ng pagdating po ng Martes. Ayun po, wala na, nabubulol na ako. Ang diesel umakyat po almost 3 pesos, ang gasolina almost 2 pesos, ang kerosene lang pong bababa. Ano na po, tuloy-tuloy ba yun na naman itong pagtaas, Direk? Ano ang inyong anong sinasabi ng mahiwaga mong kristal? Mayroon lang konting at yung trend papunta talaga sa pagtaas dahil nga medyo hindi pa naayos yung usapin nung US at saka ng Iran. Oo.
Well, the good news lang nitong week ay meron silang in-announce na extended ceasefire. So, in other words, matutuloy yung negotiation at wala tayong inaasahang grabbing or balik doon sa putukan, no? Oo. So that will put the speculative impact doon sa price at the minimum. Okay. So kaya nakita ho natin for the past 2 weeks na maliliit ho yung movement. Pero ang inaasahan natin right after niyan na magkaroon ng magandang result ang kanilang negotiation, definitely malaki ho ang ibabagsak. Yan ho ang nangyari for the past 3 weeks Oo. na mayroon tayong malalakihang bagsak Correct. ng price dahil doon sa nangyaring Ceasefire. indefinite ceasefire. Oo. Nagkaroon ng nag-start silang mag-usap. Oo. So ang hinihintay na lang talaga ngayon is yung result ng pag-uusap. Kaso, sir, no, hindi naman po, wala naman tayong control kung ano po yung magiging usapan po nila. At parang, ano yan panahon status ng panahon pabago-bago po. Hindi mo alam kung ngayon ba ay uulan o bukas ay aaraw. Dahil, di ba? So we're very vulnerable, especially since 98% po of our oil in the Philippines nagagaling po sa Middle East. So what is the contingency plan po of DOE? In case nga po na tumagal pa ito, dahil sa ngayon, nakakatakot ba na 45 days na lang po ang inventaryo ng ating oil dito sa Pilipinas? Well, itong usapin talaga ng fossil fuel is malaking impact. In fact, ang ating consumption ay 70% dahil dun sa land transport, no? So ibig sabihin ang vulnerable sector talaga ay yung sasakyan, no? Na gumagamit ng fossil. So if you look at it, how do you avoid or minimize the vulnerability? Of course, ang malaki ho ngayong movement doon sa transition ay yung papuntang electric vehicle. So it's just good to note na hindi ho tayo nagpabaya dito sa, well, the buong bureaucracy, no, kasama ho ang executive, legislative, ay naipasa ho yung ating electric vehicle law. At dahil dyan na nabigyan ng daan na makapasok na sa atin yung mga electric vehicle. At it's good to note na before it used to be like just 1,000 units ang available, but this year ang dami na. average ho ng sales every month na around 40 to 50,000 vehicles ay meron na hong around 5,000. 10% of that ay napupunta na sa electric vehicle. So we hope to increase that dahil nga dun sa mga incentives na binibigay. At yan ho ang pinakamalaking paraan na mabawasan natin Transition. yung 70% vulnerability natin sa gumagamit ng fossil fuel. Oo. Maganda. Pero syempre, At of course, yung source naman ng electric vehicle, kasi nangangailangan din naman siya ng kapalit na fuel, which is the electricity. Kailangan ho din natin palakasin yung renewable energy. Renewable, At yan naman ho, wala hong pabaya dyan sa part na yan dahil ang direction ho na nilalatag ng Department of Energy ay umingkris at lumaki ho yung ating renewable energy mix sa ating power yun na nga. mix. Yun na nga lang, parang silver lining, no? But of course, that only caters to a very few people no, who can afford new electric vehicles. Hopefully nga, ang gobyerno rin will also invest in electric vehicles no, pagdating sa public transportation natin. But setting that aside, Direk Rino, ang gusto kong malaman po, yung kagandahan na dumating po dito dahil nga sa gulo dyan sa gitnang silangan. Ngayon, ang gobyerno na po ang nagmo-monitor, kayo na po ang nagdi-dictate kung gaano kalaki, gaano kaliit ang ibabawas pagdating po sa produktong petrolyo, di ba? Kayo na po, hindi katulad dati na deregulated masyado, yung mga oil companies na nagdi-dictate o ganito kataas. Pero ngayon, kayo na po. Paano po nyo ngayon nakakalculate
ang dapat bawas o dagdag presyo po pagdating sa produktong petrolyo? Is this still in consultation with the oil companies? Are they just being cooperative? Or you have your own formula? Paano po ito? Kasi ever since you stepped in, maganda, lalo na yung mga rollback, 10 piso, umabot pa nga sa more than 10 pesos po sa diesel eh. Ano po yung nangyari po dito? Ikwento niyo po yun, Direk Rino. Well, ang pumasok lang naman ho na bago ay nagkaroon tayo ng energy emergency, state of energy emergency, at binigyan ng kapangyarihan nung batas na yan na i-exercise ng DOE yung in case of this emergency nga, the DOE may direct the operation. We did not direct the entire operation, but only on the control on adjustment. In fact, we did not dictate the pump price. Ang adjustment lang nagalaw every week. So, tama kayo, kinukompute ho natin, binibigay sa oil company, at yun ho ang strictly pinapa-implement natin. At nakita naman natin na from as high as 140 pesos per liter yung diesel, napababa na natin to 70 to 90 ang range. So, maganda na rin yan na nabigyan kami ng power. Without that power, ang nangingibabaw ho ay yung deregulation. So, ito kaya lang, hindi ho yan Forever. Hindi ho yan pang matagalan, no? Kasi pagdating ng oras, wala na yung EO 110, as if babalik ulit tayo doon sa deregulated regime, which is the true law that we have. Yung totoong batas na meron tayo, except kung merong national emergency nga. So ngayon, EO 110 tayo, but later on, babalik ko tayo sa deregulated regime. Hindi ho forever na kami ay magdidictate ng adjustment. Yung follow-up ko lang... For now, Yes po. I was going to ask lang yung follow-up ko lang po doon. So ngayon, kumbaga no choice itong mga oil companies, but to comply dito nga sa EO 110, yung Energy Emergency Crisis. Pero po, sila ba ay umaalma? Kasi when we had Secretary Sharon Garin, sabi nga niya, kasi kunyari magpe-place kayo ng order, nakuha ninyo at 100 pesos, kunyari yung retail 100, tapos the next week bumaba, naging 90. Syempre lugi kasi pero wala silang choice. Kumbaga speculation po ito di ba ang nangyayari, Direk Rino? So far, dito po sa inyong I don't want to say dictate, pero pag sa inyong strong suggestion sa oil companies, sila ba'y umaalma? Meron ba kayong naririnig na nalulugi itong mga mga oil companies, or kumbaga fair, may ang usapin na yan ay definitely pinag-uusapan na rin na magkaroon sana ng acceptable range. But the challenge with the range, we need to pag-uusapan ho yan this week kung paano ma-establish, kasi ang hirap po talaga ng practices nila. Iba-iba ho talaga. Ang iba, merong on-spot yung price na ginagamit. Ang iba, merong average for 1 month. So, yan ho ang hindi ho namin makuha-kuha na kailangan ma-agree ng lahat. Otherwise, pag hindi ho ma-agree ng lahat, it's as if all or nothing. Ang hirap kasi pag hindi mag-agree doon sa range, mas maganda pa kami na lang ang mag-set. Kasi otherwise, pag hindi rin mag-agree, hindi rin naman din acceptable yun. At mukhang kami naman, ang basis namin is mean of plot Singapore. The reason na tinatanggap po yan muna ng mga oil companies because ang benchmarking ho talaga ay based sa mean of plot Singapore. Correct. Okay, sir, dahil nabanggit nyo nga na hindi naman forever po itong emergency powers ng DOE dahil lang nagkaroon ng crisis, pero pagkatapos po ng crisis, hindi po natin alam kung hanggang kailan po magtatagal itong inyong kapangyarihan nga po para magdikta ng presyo ng ating langis. Do you think it is high time that we revisit po this law? Kasi po hindi naman natin masasabi nga, di ba, ang mundo, ang galawan ng mundo, bali mo ngayon matapos ng krisis na to, hindi natin alam, baka sa susunod, mas malala pa yung dumating.
And we are so volatile. We're so, volatile tayo dyan sa nangyayari mga kaguluhan sa external factors po natin. Do you think it's high time that we at least try to revisit this law? Kasi sa ibang bansa po, at least they are partially deregulated, tayo po fully regulated. Your thoughts on this, sir? Well, ang usapin ho, hindi ho kasi, hindi ho madaling pag-usapan na ang gumagawa ng negosyo ay private sector, pero ang nagse-set ng price nila ay ibang tao or the government in this case. Kasi hindi ho ganun ka, you are not part of the every negotiation na ginagawa ng oil company. So kung mag-a-amend ho, ang ginagawa ho natin, kung babalik ho tayo sa naging pinag-aralan tayo, at definitely tayo lang naman dito sa ASEAN yung ganito, na pure deregulated. Ang ibang bansa, deregulated sila to the extent na private sector ang involved. Pero hindi nila iniwan yung kanilang government-owned corporation. Kasi pag nandun ang government-owned corporation, siya yung neutralizer, no? Yung nag-neutralize ng pricing. To the extent na nadidiktahan siya, but not in any way na dinidiktahan yung mga private companies. So ang modelo na yan, consistent yan sa mga ASEAN countries. So if at all, kung babalik tayo sa ganyan, mas maganda ho yung formula na yan. Malaysia, Indonesia, ganun ho yung, hindi ho, ang hirap po. Otherwise, if we dictate, may problema ho kung magkamali tayo ng pagsiset ng price. Aayaw ho na ang mga oil company na hindi na sila Kikita. magtutuloy ng negosyo, no? Kasi lugi sila. parang ikaw yung Didictate. nagluto ng cake, pero ibang tao yung neighbor mo ang magpa-price ng cake mo. So, So parang Direk so Rino, medyo mahirap po yung sitwasyon. Ako, Direk Rino, before we let you go, my question is, kamusta na po dyan sa Hormuz Strait? Kasi, di ba, yun talaga yung point of contention na may blockade ng Estados Unidos, may blockade rin po ang Iran. So, yung supply po natin, sana po dumadaan, gaano katagal na po yung ating rota? Kumbaga, kung dati-rati isang buwan bago makadating po yung ating supply. Ngayon po, sana dumadaan, sana tayo po kumukuha. Kasi, bumababa na po yung inventory natin, down to 45 days na. Ideally, comfortably, dapat 50 to 60 days po. So, asan na po tayo? Well, ang sarado pa rin ho yan. Effectively, yung $300 million na mga barko na yan ay hindi magre-risk na dumaan dyan dahil ayaw na rin siguro ng mga insurance company kasi wala kang, it's not act of God. Parang ang hirap po talagang isugal yung mga barkong ang mamahal ng mga yan. Kaya effectively wala ho talaga yan unless meron ho kayong talagang clearance na talagang inaalaw kayo. So manaka-naka, meron na lumulusot na report, nakakalusot dyan. Pero that is not far out from the Norm. 16 million, 17 million barrels of oil na nilalabas before. Effectively, parang wala ho yan. So, talagang ang ating sources ngayon, like tayo, kumukuha tayo sa Brazil, Russia. usually US. Dati hindi ho tayo, ang layo ho kasi eh. Pero ngayon, napepersa tayong kumuha doon, medyo mahal ng konti at apektado tayo sa increase ng price. So Brazil, US at saka sa Russia, tuloy-tuloy pa rin ho ba tayo nakakabili from Russia? Meron pa rin ho tayo sa Russia dati, but definitely meron ng ibang sources na available. Mukhang wala pa kaming nakikita uli na importation galing ng Russia. So US at saka Brazil for now lang po? Umaabot na ho ang Petron sa Brazil. It's highly unusual because that's too far off than the usual sources na dito lang sa Middle East. At saka yung Malaysia, nandyan na rin ho. So, ina-access na rin ho natin yung mga sources na away from Middle East. Pero
available on a longer route, no? Yeah. Mas malayo yung route, pero sources din yun. So, kailangan lang ho natin masustain yung pagpasok ng petroleum product. Okay, nako sige, maraming salamat po Direk Rino at lahat po kami, syempre lahat tayo, I'm sure kasama ka na doon, nananalangin na matapos na itong gulo sa gitnang silangan para back to normal na po tayo. Correct, Direk? Correct, direct. Well, magandang bagay ho yan kasi ang atin hong Asia-Pacific region reliant ho, mga 88% Correct. ng Persian Gulf crude oil Oo. ang gumagamit din dito sa Asia-Pacific. Kung saan naman tayo bumibili ng refined product. Oo nga, oo. So talagang pag affected ho tayo, yung Asia-Pacific, affected directly din ho ang Pilipinas dahil kumukuha lang din ho tayo dyan sa area na yan. Oo nga, kaya nga. Okay, sige po, maraming salamat po Direk Rino at susubaybayan syempre natin. Lahat tayo apektado dito nga sa gulo dyan sa gitnang silangan. Maraming salamat po sa inyong oras, Direk Rino. Thank you, sir. Apo, sige po. Ayan po Sige si po, Direk. salamat ulit. Si Direk Rino Abad. Kasamahan ko yan sa DOE dati, di ba? More than 16 years ago, imagine. no? Maliwalas din siya kausap. Tumanda na rin siya dyan sa DOE. Oras, alas 9:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Balitang sports man po tayo. Muli nagpakita ng world-class performance si Carlos Yulo matapos pangunahan ng French Men's Artistic Gymnastics Championship. Pinahanga po ni Yulo ang judges sa kanyang high-difficulty parallel bars routine na may bagong dismount na nagbigay ng 14.250 na score. Kasunod dito ang malinis at malakas na floor exercise na umabot naman sa 15.050 na score. Ayon kay Yulo, kahit na may malaking hamon sa kompetisyon ay naging espesyal pa rin ito dahil sa tulong ng kanyang team. Ayan, very active pa rin si Carlos. Yulo. Congratulations, Carlos. Okay, ito naman ako, 3 taong bata, binugbog ng kanyang magulang sa Taguig City. Ang suspect, arestado na po. Nakaranas po ng pambubugbog ang isang 3 taong gulang na bata sa Taguig City matapos magkaroon ng pag-aaway ang kanyang mga magulang. Grabe. Batay po sa ulat, nag-ugat ang krimen sa pagtatalo ng suspect at ang kanyang kinakasama. Makikita po sa video na pumasok po sa bahay ang suspect matapos awatin ng kanilang mga kapitbahay. At dito, pinagbuntungan ang batang natutulog. Natutulog pa yung bata. Hinihinalang nakainom ang suspect nang mangyari ang insidente. Matapos arestuhin ang suspect, kakasuhan siya ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Samantala, agad naman po nasagip ang batang biktima at dinala sa Taguig Pateros District Hospital para sa recovery at examination. Walang ginagawa yung bata, natutulog lang. Diba? Pati siya nadamay. Talaga itong mga magulang natin minsan. Dapat ay nakakagalit yung mga ganyan. Ang bata Yeah. po minamahal, hindi lang hiniling Walang kalaban-laban yung bata. 3 years Grabe. At old. ang laki ng katawan, tignan mo naman, ang laki parang butete yung chan. Tapos papatulan yung nakakagalit yung kanyang papi dahil tayo kaya nga. Oras, alas 9:55 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Kaya tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, mga ka-Kings. Okay, Ricky Girl? At syempre po, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo na diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, ako hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala at syempre, matinding panalangin pa rin.
Susunod na po ang Kada Umaga Girls. Mamaya is 5:30 ng gabi. Panoorin niyo kami sa Mata ng Agla International dito lamang sa Net 25. Uy, may tinamaan na naman ng nuclear power plant sa Saan? UAE. Kaya ready na lang ulit si Trump Na naman. pagbakbakan. So, Nako, yan. Bantayan po natin. Aray ko. Ay, nako. Kasasabi lang natin, ceasefire. Tapos, Wala, bakbakan hindi na uso. naman, di uso. Okay, at magpapaalam na po kami. See you tomorrow, everybody. Enjoy your Choosy Tuesday. Happy Tuesday!